Hello, my dear Leo. Hello, my dear. November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear Leo. And this is a general reading. Reminder lang mga my dear Leo na ang gagawin natin ngayon na general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear Leo, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Hindi ko masyadong maibirit, my dear Leo, kasi masakit ang aking lalamunan. Okay? So, kunin muna natin, my dear, yung overall na energy ng November 1 hanggang November 7. And then after nun, I will be putting each card or each card sa bawat araw ng November 1 hanggang November 7. Okay? So, tingnan natin, my dear. Parang ayoko mag-shuffle. Parang ang mangyayari, my dear, pag nag-shuffle ako is napakaraming card ang mahuhulog. So, let us just feel. Nakasarado yung eyes ko niyan. Okay. Pakiramdaman natin. Medyo aangat. Ayan. Yan. Ganyan na lang natin. Ayokong guluhin yung cards. Pero, hindi ko alam paano ko kukuha ng cards. Kasi, natatakot ako na baka pag sinapol ko siya ay maraming mahulog na cards. So, ganito na lang. Ang gagawin natin, my dear Leo, is kung ano yung aangat na card. No, ganun na lang. Ayun, kagaya nun. Okay, kasi, iniiwasan kong maglabas siya ng napakaraming message to the point na hindi natin siya kayang mai-explain. Okay? Galing sa The Hermit card is, I am ready. Okay? So, there's a tendency, my dear, from November 1 to November 7 na you are ready, my dear Leo, na gumawa ng mga action, decision, commitment, diba? Ibig sabihin, handa na yung energy mo. Let me see, ano pang kasama niya. Baka yung iba naman sa inyo ay ready na, my dear Leo, na mag-start because number 0 is energy of parang new beginning. So, baka yung iba sa inyo ay ready na mag-start all over again, mag-umpisa, mag-back to 0, diba? Okay, let me see, my dear. And, kung meron kayo maririnig na mga ingay sa ating background, pagpasensyahan nyo na mga my dear Leo kasi hindi po ako nagsara ngayon ng aking room kasi gusto ko mag-ventilate yung air. Okay. Let me see, my dear Leo. Very good. Sabi is, I left before you could leave me. Okay? Ito yung energy, my dear, na parang inunahan mo na yung sitwasyon. Okay? Parang ganon. Kumbaga, kung sa trabaho, parang bago nyo pa ako sisantihin, ay umalis na ako. Kung sa relationship, bago mo man ako iwanan, inunahan na kita. So, may ganun na energy, my dear. There's a tendency, my dear, na parang nagiging advanced yung energy mo, my dear, from November 1 hanggang November 7, related sa mga sitwasyon ng buhay mo. Ayoko naman mag-conclude, my dear, na parang umalis ka. I think parang medyo nagiging advanced ka lang sa mga bagay-bagay. Diba? Parang kumbaga sa tubig, 'di ba? Parang nararamdaman mo, my dear Leo, na mawawalan ng tubig for 2 days or 3 days. So, ang nangyari, parang nag-ipon ka na, parang gano'n na energy, or parang nararamdaman mo na parang uulan ng malakas, kaya nag-imbak ka na ng pagkain. Yung energy, my dear, ng November 1 hanggang November 7 is more on parang instinct na energy, my dear, na you are trusting your instinct na gumawa ng isang bagay. You're trusting your intuition na gumawa ng isang bagay kasi parang may nararamdaman ka na nakakaiba. No? Parang gano'n na nakukuha ko sa kanya. Pero hindi ko pa rin, my dear Leo, ikino-close tong energy na I left you before you could leave me kasi there's a tendency, my dear, na baka may issue sa loob ng trabaho, may issue sa loob ng relationship, may issue sa loob ng pamilya. And parang dinidistance mo yung sarili mo ngayon pa lang para hindi ganon kasakit yung nagiging impact, no? Parang this is energy also of acceptance sa energy ng November 1 hanggang November 7. Okay? So, let's go na tayo, my dear.
Ilatag na natin yung cards ng November 1 hanggang November 7. So, ibig sabihin, 7 cards yon my dear. November 1, November 2, November 3, November 4, November 5, 2 of Swords, November 6, and November 7. Gusto pang sumama nung isa. Bottom deck of the card is energy of 8 of Pentacles related sa energy ng work. Posibleng you're working on yourself, you're working on something. So, really related, really connected siya, my dear, sa energy ng opening card natin. Ang energy ng November 1 hanggang November 7 is napakaganda, my dear, na mag-umpisa ka ng trabaho, ng negosyo, magpatayo ng bahay. Napakaganda yung energy niya na mag-umpisa ka ng something. Okay? Parang you are guided na mag-umpisa ng isang bagay, my dear, sa mga araw na ito. Okay? Hindi ko lang alam sa relationship, ha. Wala akong nakikita sa energy ng relationship. Tingnan natin. So, let's go tayo, my dear, sa energy ng November 1. Energy ng November 1 is energy ng 10 of Swords. Ay, 10 of Wands. Sorry. Sa energy ng 10 of Wands, my dear, nakukuha ko dito yung energy ng overload. Okay? Ang dami mong ginagawa, ang dami mong trabaho, posibleng maramdaman mo rin sa araw na to, my dear, na parang nasa isang sitwasyon ka or nasa isang senaryo ka na parang hindi mo alam kung paano mo siya lulusutan or paano ka makakaalis. Parang may pressure, my dear, sa card na to. Okay? So, posibleng energy of multitasking, dami mong ginagawa sa November 1, kailangan ka dito, pupunta ka dito, gagawin mo to, gagawin mo yan, pwede, my dear, sa November 1. Energy ng November 2 is the energy of the 2 of Wands, making decision. Okay? So, everything na lumalabas si 2 of Wands, parang kinakailangan mo nang gumawa ng desisyon. Nararamdaman ko dito, my dear, na parang ito yung pinaka-climax ng energy natin, November 2, na parang gagawa ka na ng desisyon, na aalis ka ba sa isang sitwasyon, na strategy making, okay? Posibleng ang magdudulot sa iyo, my dear, kung bakit makakaramdam ka ng 2 of Wands sa November 2 is yung energy ng 10 of Wands ng November 1. Kasi sabi ko sa iyo, pressure yung nararamdaman ko sa November 1. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong obligasyon, ang dami mong iniintindi. Kung pwede lang hatiin mo yung sarili mo sa 4 or sa 5, gagawin mo. And there's a tendency, my dear, na parang sa November 2 is nag-iisip ka na bakit ganon? Parang ano bang gagawin ko? Bakit ganito yung nangyayari? Bakit ako nape-pressure? Parang ganon. Okay. So, let's go tayo sa November 3. November 3 is energy ng Page of, or the Knight. Knight to, diba? The Knight of Cups, okay? Sa energy ng Knight is related sa energy of offering love, okay? Sa energy ng Knight of Cups, okay? More on offering love. So, there's a tendency, my dear, na ang nakukuha ko is energy ng nanunuyo, okay? Nakukuha ko dito, my dear, na parang merong energy na sinusuyo ka niya. Kasi parang nararamdaman niya, my dear, na parang naiinis ka sa kanya. Parang ganon. Okay? Yun ang nakukuha ko. Energy ng panunuyo. So, there's a tendency na baka meron mga bumisita sa'yo, merong mga sumuyo sa'yo sa November 3. Baka makareceive ka rin ng mga regalo. Okay? Bisita, tao. Yun ang nakukuha ko dito. Sa energy ng 9 of Cups. Okay? Energy ng 9 of Cups is related sa energy na wish come true. Posibleng mag-offer din, my dear, kung sino man tong bumisita sa'yo or nanunuyo sa'yo sa November 3 ng something and parang pumapalakpak yung taenga mo, my dear, ng November 4 kasi parang masarap yata sa pandinig yung narinig ko ng November 3, something like that. Pero kung i-conclude ko tong card na to, my dear,
pagpasok ng November 3, parang nagkaroon ng konting distraction. Okay? Parang nagkaroon dito ng offering, parang biglang nagbago yung yung mood mo, yung energy mo, related sa energy ng Knight of Cups. Okay? Yun ang nakukuha ko sa energy ng Knight of Cups. Kaya nag-shift yung energy mo. To the point na biglang nagkaroon ng Nine of Cups over here, which is, this is the genie and the battle, your wish is my command. Posibleng dala-dala ito ng ating Knight of Cups, which is energy of offering love. Pero, ang nakukuha ko, my dear Leo, kasi is, distraction to para hindi ka makagawa ng desisyon. Kasi remember, ang November 2, huminto ka, my dear Leo, huminto ka, and then parang nag-iisip ka, posibleng mag-stay pa ba ako. Remember, yung opening card natin dito, my dear, is merong energy ng leave or pag-alis. So, posible, my dear, na kasi sino ba naman kasi ang matutuwa sa November 1 na ang dami-dami mong ginagawa, burnout na energy, and then, 'di ba? Kaya November 2 parang nag-iisip ka kung itutuloy ko ba to or hindi. Kagaya na sinabi ko kanina, trabaho, relationship, family, parang ganun yung energy. Okay. Pero, nagkaroon ng distraction ng November 3. And then, parang sumaya ka ng November 4 kasi ang nararamdaman ko parang merong nangako. Okay. Let's go tayo ng November 5. Energy of the Two of Swords. Okay. So, sinasabi, my dear, sa November 5 na kinakailangan gumawa ka ng desisyon. Bumalik na naman yung energy ng 2, which is lumabas ng November 2. Na lumabas na naman siya ulit ng November 5. Okay. Na sinasabi dito, my dear Leo, na gumawa ka ng desisyon sa November 5 na hindi nakabase sa emosyon, no? Parang sa energy ng Two of Swords, na parang gagawa siya ng desisyon na parang hindi nakabase sa nakikita niya, sa emosyon niya, sa nararamdaman niya. Parang kailangan mong gumawa ng desisyon, my dear, kung ano yung tama. So, kung ngayon ko titingnan, my dear, yung buong reading mo, it is just made of pressure. Yun ang nakukuha ko lang talaga sa kanya. Yari ang November 1 hanggang November 7 sa pressure. Kasi, baka yung iba sa inyo ay ready na talaga na umalis dun sa isang sitwasyon, my dear Leo, handa nang umalis dun sa isang sitwasyon, handa na mag-move on, handa nang, alam mo yon. Pero, merong mga distraction dun sa making decision. Okay? Posibleng energy of love, energy of emotion, energy of offering, okay? Kasi nakukuha ko dito, my dear, na parang merong energy na ayaw kang makamove on. And ayaw ko naman, my dear, mag-conclude na this is just only an energy, my dear Leo, na pinipigilan kang umalis. Pero pwede naman, my dear Leo, na pinipigilan kang umalis. Nag-o-offer na magbabago na ako, bibilang kita ng ganito, ng ganyan, ng ganon, ng ganyan. It is a form of distraction, my dear. Yun ang nakukuha ko. Dinidistract ka, my dear, para hindi ka makapag-umpisa or hindi ka makagawa ng something. Okay? Pero pwede naman din, my dear Leo, na this is an energy of love, 'di ba? Energy of emotion, 'di ba? Posibleng naaawa ka kasi remember, meron kang Two of Wands. So, kaya siguro hindi ka rin makagawa ng decision right away kasi masyado mong love yung person or masyado ka nasanay dun sa sitwasyon or naaawa ka. Pwede din naman, my dear. Pero kung babalik tayo, my dear, dito sa pinaka-reading natin, I can feel na napakalaki, my dear, nung energy na dala-dala ni Knight na lumabas, my dear, ng November 3 kung bakit biglang nagbago lahat ng decision mo, my dear, na parang ready ka na, my dear, na gumawa ng something tas bigla kang nagbaback out over here. Okay? I will be very aware then, my dear Leo, sa mga pangako, parang ganon. Okay, I will be very, very aware din sa mga promises or yung mga comfort zone, yung parang ganon, yung parang masyado ka kasing nasanay doon sa isang bagay na yon. And mahirap kasi, my dear, pag nasasanay tayo sa isang bagay na parang akala natin hindi na siya magbabago. Remember, walang permanente, my dear, sa mundo natin, lahat nagbabago. So, I will be very aware sa energy ng promise and I will be very aware, my dear, sa comfort zone. Okay? Energy, my dear, ng November 5, November 6, the 10 of Cups. Okay? I think may kinalaman sa energy ng pagbabago. Okay? Posibleng meron mag-offer sa'yo, my dear, na parang magbabago na siya. Kasi ang 10 of Cups is energy of
happy family. And kung makikita mo dito, meron kang the 9 of Cups and then the energy of the 10 of Cups. Magkasunod silang dalawa. And I think offering to ni Knight of Cups na magbabago na ako, na ibibigay ko sa iyo ang buwan, susungkitin ko ang panty ng kapitbahay, or kung ano-ano man na ipapromise niya sa iyo. So, I will be very, very aware, my dear. Or, pwede ka naman, my dear, na maniwala sa promise. Pero, syempre, tingnan natin, of course, yung action. Diba? Hindi naman pwede na puro salita lang, my dear Leo, tapos wala namang nangyayari, okay? Sa energy ng 10 of Cups, naramdaman ko dito, my dear, yung energy ng stable. I think parang merong energy na, kung makikita mo rin kasi dalawa ang 10 mo dito. Nung November 1, pressure yung energy. Okay? Posibleng pressure na maayos mong pamilya, pressure na maayos ang relationship, pressure na maayos ang usapin ng pinansyal. And umalma ka, my dear, ng November 2. Pero biglang nagbago, my dear, yung energy pagpasok ng November 3. And pagdating ng November 6, okay, sinasabi dito na parang masaya, sunod-sunod yung happiness mo, my dear. And kung titingnan mo from November 4 hanggang November 6, November 5 ito, lumabas sa November 5, sa kalagitnaan ng November 9 at saka, ng November, ng 9 of Cups over here, at saka ng 10 of Cups, lumabas sa November 5, ang dami kasing number, kaya nagugulo na ako. Okay, sa November 5, sinasabi kasi dito na, sa energy ng 2 of Swords, my dear Leo, na gumawa ka ng desisyon base sa tama. Parang ganun. Parang justice card kasi ito siya, my dear. Alam mo yung si justice sa hukuman, yung parang magdidesisyon ka base sa kung ano yung tama. 'Di ba? Yun na nakukuha ko dito. So, kaya nga sinasabi ko kanina, mag-iingat ako sa mga promises, sa mga kasi baka ito yung maging dahilan, my dear, para hindi ka talaga makapag-umpisa or hindi mo magawa yung isang bagay. Okay? Last card, November 7, is the energy of the 10 of Pentacles. May kinalaman to sa pamilya, my dear. Okay? May kinalaman to sa pamilya, may kinalaman to sa relationship. Mararamdaman mo yung pressure ng November 1, my dear. Mararamdaman mo yung stress ng November 1. November 2, parang mapapaisip ka, tama pa ba to? And there's a tendency, my dear, na baka meron din tao sa loob ng pamilya or relationship na parang nakakapansin nito, my dear, na parang nawawalan ka na ng gana or parang nagkakaroon ka na ng second doubt or second something. Parang medyo may something na nangyayari sa'yo. May chemical reaction. November 3, dito na medyo nagkagulo, my dear, ang mga bagay-bagay. Okay, merong mga ngako sa'yo na magbabago na sila, na hindi na nila uulitin, na susungkitin nila ang buwan, ibibigay nila sa'yo ang lahat. Pero, masaya ka, my dear, na November 4. You are just so happy. Okay, parang nanalo ka sa loto, parang ganon. Yun ang nakukuha ko dito. November 5, posibleng dadalawin ka ng mga spirit guides, you will be receiving a lot of message na, my dear Leo, 'di ba? Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Kasi November 5, naka-blindfolded siya. So, parang sinasabi, my dear, na pairalin mo yung mga sense of touch, sense of feelings, 'di ba? Totoo ba yung mga sinasabi? Baka sinisilaw ka lang o nililin lang ka lang. November 6 at saka November 7, uy, ang ganda nung dalawang card, my dear. It is a happy family, happy ending, sobrang ganda, my dear. Okay. Pero, kung makikita mo, my dear, ang nakukuha ko dito is parang mayroon lang talagang pumipigil sa'yo, my dear, na umalis ka doon sa isang sitwasyon. Yun lang talaga siya. And pwede siyang magbago. Pwede itong magbago pansamantala. Hindi ko masasabi, my dear, na pang matagalan itong energy na to na ganito. Pero, wag kang masyadong maniwala sa mga promises. Okay, yun lang ang nakukuha ko dito. And if just in case, my dear, meron ka mga bagay na gustong gawin, lalo na sa buhay mo or sa sarili mo, for your self-improvement, self-development, gusto mo magtrabaho, gusto mo magnegosyo, gusto mo mag-start ng something, gawin mo siya. Okay? Hindi porket sinabi sa iyo ng isang tao na huwag ka na magtrabaho, susuportahan na lang kita, is magiging komportable ka na doon. Or magbabago na ako, hindi na ako magloloko, or something like that.
'Di ba? Huwag kang masyadong maging kampante in short doon sa ganong energy. Kasi posibleng sa una, okay. Tapos after how many days or how many months, babalik ulit sa regular. Magiging maingat ako, my dear Leo, sa mga promises ng mga tao sa araw na to from November 1 hanggang November 7. Okay? Kasi there's a tendency na sa una lang to magaling. Lalo na, my dear, sa mga mandiligaw, sa mga tao na nakagawa sa'yo ng hindi maganda, 'di ba? Pwede naman natin silang bigyan ng second chance, wala namang masama doon. Pero, huwag tayo masyadong maging kampante. Bottom deck of the card is the 8 of Pentacles and the Knight of Wands. Okay. Sinasabi ng card, my dear, sa bottom deck of the card natin na piliin mo yung lugar kung saan mo ilalagay yung energy mo from November 1. Wag mong ilagay sa isang tao na patapon yung buhay, or wag mong ilagay yung energy sa isang lugar na hindi nabibigyan ng value. Parang ganun lang ang nakukuha ko dito, my dear. May something na pwede mag-start, my dear, from November 1 hanggang November 7. Pero meron din naman mga tao, or meron din naman mga energy, my dear. Meron kang full card over here. Meron din naman mga energy na ayaw ka, my dear, mag-start at all. Parang gusto nila, my dear, na dun ka lang, stuck ka lang sa ganun na energy. So, I will be very, very careful. Okay? So, my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung November 1 hanggang November 7, 2024. Somehow, my dear Leo, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.